Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Tuesday, January 13, 2026. Yung minomonitor natin na low pressure area ay tuluyan ng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng hapon. At sa huli nating update, ito ay nasa layong 1,000 kilometers east ng southeastern Mindanao. At yung forecast po natin dito ay sa kasalukuyan, nasa medium chance pa rin ito. Ibig po sabihin, kapag orange po yung kulay, medium chance, hindi natin nakikita na magde-develop na ito sa isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Pero after nung time period na ito, ay tataas na yung chance nito na maging tuluyan na bagyo. Kapag kulay pula naman po, high chance na. And then kapag kulay green, low chance. Ibig sabihin, mababa yung posibilidad. Pero, again, dito po tayo, naka-medium chance. At sa kasalukuyan, ang mga lugar na naaapektuhan po nito hanggang mamayang gabi ay dito sa Davao Region at Caraga Region. Bukas po ay magkikilos pa ito papalapit sa ating kalupaan. Ang general movement niya ay northwest and by Friday, ito po yung time na kung saan pinakamalapit na ito sa ating kalupaan. Dito po babaybay niya yung northwestward direction at ang tutumbukin po niya ay papalapit sa Eastern Visayas. Friday and Saturday po ito pinakamalapit sa ating kalupaan at ito po ay magdadala ng mga kaulapan, mataas na tsansa ng mga pagulan, lalo na po yung sinusupply na ulap na associated sa shear line o sa northeast monsoon ay magko-contribute para mas lumawak yung kaulapan nitong nakikita natin na mamumuong bagyo. Pinakamaaga po na posible na maging ganap ito na bagyo ay bukas ng hapon. Pero ang most probable na time po ay by Thursday pa ito magiging bagyo. At kapag naging bagyo na po ito, ang local name nito ay tatawagin natin na ADA or ADA. ADA po, spelled out na ADA. At maapektuhan po nito hanggang bukas ay yung probinsya ng Sarangani. Patuloy pa rin na magiging maulap at mataas yung tsansa ng pagulan dito sa Davao Region, Caraga Region, kasama yung Northern Mindanao at probinsya ng Eastern Samar. At sa paglapit po nito, ay maapektuhan na rin yung buong Eastern Visayas, ganun din dito sa Bicol Region. Sa kasalukuyan ay hindi na po cloudy dito sa Bicol Region. Mahalaga po dahil naka-alert level 3 pa rin yung Bulkang Mayon at sa kasalukuyan naman po ay mababa yung tsansa ng pagulan dito sa Bicol Region. Pero again, Friday and Saturday po, crucial time na papalapit itong si magiging bagyong Ada. At yung northeast monsoon naman, bukod sa malamig na hangin na patuloy na dinadala nito sa malaking bahagi ng Luzon, meron pa ring mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ambon, light rains, lalo na po dito sa probinsya ng Isabela, Cagayan sa taas at yung probinsya ng Aurora. Pero overall, yung Cagayan Valley Region kasama yung Cordillera Administrative Region at probinsya ng Aurora, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at may kataasan na tsansa ng mga pagulan, specifically mga light rains. Para sa forecast natin bukas, mananatili na partly cloudy to cloudy skies dito sa Bicol Region. Mababa pa rin yung tsansa ng pagulan, pero mananatili rin yung impluwensya ng northeast monsoon, kaya may kataasan din yung tsansa ng pagulan sa northeastern part ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mababa yung tsansa ng pagulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms or yung mga panandaliang pagulan for specific places lamang. Halimbawa, within Metro Manila, may specific cities lamang na makakaranas ng mga panandaliang pagulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 31, sa Baguio naman ay 15 to 24, sa Tubigaraw ay 21 to 30 at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Palawan, as part of Luzon, at ganoon din naman dito sa Visayas at Mindanao, malaking bahagi po ay makakaranas ng mas mababang tsansa ng pagulan. Pero dahil po sa papalapit na itong bagyo na tatawagin natin si Ada, ay magiging maulap na rin po dito sa Northern Mindanao, kasama din yung Caraga Region, Davao Region, Sarangani at ganoon din dito sa Eastern Samar. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, pero mag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin na papalaot o maglalayag, lalo na sa eastern seaboards po ng ating bansa. Posibleng umabot ng hanggang 3.5 meters yung taas ng alon, lalo na sa extreme northern Luzon. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw simula Thursday hanggang sa Saturday, patuloy na makakaranas ng mababang tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila, ganoon din naman dito sa Baguio City, pero sa Legazpi, by Friday po, yung binabanggit natin na low pressure area na magde-develop into tropical depression by Thursday afternoon
or bukas ng hapon or by Thursday ay makaka-apekto na po ito dito sa Bicol region by Friday. Magiging maulap na po ang ating kalangitan at mataas na yung tsansa ng pag-ulan. Friday and Saturday po, muli, yung crucial time na kung saan pinakamalapit itong low pressure area na magiging bagyo sa ating kalupaan. Dito naman sa Visayas, sa Metro Cebu, lalo na po ay meron tayong festival sa Cebu at mananatili na maulap po from Thursday hanggang Saturday dahil dito sa papalapit na magiging bagyo. Dito naman sa Iloilo ay magiging partly cloudy, mababa yung tsansa ng pag-ulan simula Thursday hanggang Friday, pero by Saturday ay makakaranas na rin po tayo ng maulap na kalangitan at nandun yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Tacloban po, as eastern part po ng ating bansa, ay mananatili ito na maulap at mataas yung tsansa ng pag-ulan. Nadala nitong paparating na magiging si Bagyong Ada. Dito sa Mindanao, hanggang Thursday, sa Metro Davao, Cagayan de Oro ay magiging maulap. Pero Friday hanggang Saturday naman po, dahil sa paggalaw itong magiging bagyo, northward, ay magiging partly cloudy to cloudy skies na po. Mas mababa na yung tsansa ng pag-ulan natin by Friday and Saturday. Pero sa Zamboanga, ay mananatiling mababa yung tsansa ng ating mga pag-ulan. Ang sunset po ay lulubog mamayang 5:45 at muling sisikat bukas ng 6:25 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.